At welcome po sa ating first night na ating Youth Week of Prayer. Atin pong simulan ng ating program ng may awitan. Atin pong awitin ang There's Sunshine in My Soul Today, hymn number 297. 297. There's sunshine in my soul today. There's sunshine in my soul today. Sing. There's sunshine in my soul today, more glorious and bright than glows in any earthly sky. For Jesus is my light. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. There's music in my soul today, a carol to my King. And Jesus listening can hear the songs I cannot sing. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows smiling face, there is sunshine in the soul. There's springtime in my soul today, for when the Lord is near, the dove of peace sings in my heart, the flowers of grace appear. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. There's gladness in my soul today, and hope and praise and love, for blessings which he gives me now, for joys laid up above. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. Tayo po lahat ay tumayo at atin pong awitin ng ating opening song, O Worship the King, hymn number 49. 49. Oh, worship the King, sing. Oh, worship the King, all glorious above, all gratefully sing his wonderful love, our shield and defender, the ancient of days, pavilioned in splendor and girded with praise. Oh, tell of his might, oh, sing of his grace, whose robe is the light, whose canopy space, his chariots of wrath the deep thunder clouds form, and dark is his path on the wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light, it streams from the hills, it descends to the plain,
and sweetly distills in the dew and the rain. Frail children of dust and feeble as frail, in thee do we trust, nor find thee to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Tayo po ay manikluhod sa panalangin. Dakila po kayo, mahal na Panginoon, at karapat-dapat lang po na isauli sa inyo ang aming pasasalamat dahil mula sa umaga ng Sabat hanggang sa mga oras na ito ay naramdaman namin ang inyong pagpapala at biyaya. Kaya muli naming pinupuri at sinasamba ang inyong banal na pangalan sa Espiritu katotohanan. Mahal na Panginoon, ang hiling lang po namin sa mga oras na ito, ang inyong banal na Espiritu, ang siyang pumailan lang sa amin sa programang ito ng kabataan na Week of Prayer na kung saan ay kami ay makapakinig ng mga sa, tinapay ng buhay na siyang magiging kalakasan sa aming pananampalataya at maging inspirasyon sa aming buhay bilang isang Kristiyano. Muli, mahal na Panginoon, upang maging karapat-dapat kaming tanggapin ang inyong pagpapala, ay humihiling po kami ng inyong kapatawaran sa lahat po ng aming nagagawang kasalanan, maging ito'y lihim o sadya. At lahat ng ito ay aming hiniling, hindi lang po sa aming karapatan, kundi sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating unang gabi ng Youth Week of Prayer. Ang ating gabi ng pananalangin sa buong linggo ay may temang Communing in Action na pangungunahan ng ating mga kabataan. God is good. And all the time, purihin ang Panginoong Diyos mga kapatid dahil muli tayong sumapit sa isang linggo na naman mga kapatid ng gabi ng pananalangin ng mga kabataan. Kayo po ay mainit namin tinatanggap. Kamayin po natin ang ating mga katabi at i-welcome po sila. Ayan. Ngayon din po ang ating mga FB Live viewers, kayo po ay aming wini-welcome sa ating unang gabi ng ating Youth Week of Prayer for 2026, mga kapatid. Salamat po sa ating mga naglingkod, sa ating mga kapatid at mga kabataan ngayong gabi sa pangunguna ng pag-aawitan ni Sister Kesh Kamay at ang pambungad na panalangin ay pinagkaloob naman po ni Brother Willie Sanidad at ngayon din po ang inyong lingkod bilang mga taga-panguna or welcome remarks. And tayo po ay makakarinig ng mensahe mula sa isang kabataan, mga kapatid. Siya po ay isang kabataan sa ating iglesia at siya po ay anak ng ating isang elder sa iglesia. Walang iba kundi sa katauhan ni Brother Jomar Trebusias. Ngunit bago tayo makarinig ng mensahe, mga kapatid, dadalhin ni Brother Jomar, tayo po na makarinig ng mensahe ng awit na pagkakaloob ni Sister Vanessa Lozano. Nawa tayo po ay mabless at makinabang sa ating gabi-gabing pananalangin at supportahan po natin itong mga kapatid. Muli, magandang gabi sa ating lahat.
Happy Week of Prayer, mga kapatid. At good evening sa lahat, lalo na po sa ating mga visitor, no? Na bago ko lang nakita. No? Sa ating pong pag-aaralan ngayong Week of Prayer, sa unang gabi po natin, actually, this Week of Prayer po, may 8 gabi po na sunod-sunod. So, bukas din, meron din, hanggang sa Friday, no? So, ngayon ako po yung una. Then, ang title po ng ating, or yung topic po ng ating pag-aaralan ngayon is Discipleship in Action. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Amang banal sa katastasan sa mga langit, dakila ka, O Diyos, mahabaging Ama, tagapaglikha ng buong sanlibutan, at may-ari na aming mga buhay. Panginoon, naway gabayin niyo kami sa aming pag-aaral ngayon. Naway may mga matutunan kami na aming madadala po sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. At patawarin niyo na kami, Panginoon, patawarin niyo na kami sa aming mga kasalanan at sa pagkukulang. Ito lang po ang samot dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Kung may mga Biblia kayo, mga kapatid, atin pong buksan or basahin sa Mark 1 verse, actually 17 yan, pero 16 nakalagay dyan. Okay? So, sabi dyan, mga kapatid, "Follow me and I will make you become fishers of men." So, sa context po ito, mga kapatid, ito po yung time na kung saan si Kristo ay naghahanap ng kanyang matuturuan, no? Na tinatawag ng mga disipulo, no? Sa Bible po, ang word po na disciple ay nabanggit ng 260 times po. So, we all know na disciple is the one na nakikinig kay Kristo. Sila yung sumusunod sa Kanya, sa mga utos niya, at sinishare din yung mga gawain ng ating Panginoong Hesus. No, sabi nga ulit dyan, "Follow me and I will make you become fishers of men." So that time, tinawagan ni Jesus sila Peter, Andrew, James, and John. Sila po ay mga fishermen pa noon, no? Sila ay humuhuli ng mga isda. At one time, ang ating Panginoon Jesus po ay lumapit sa kanila at sinabihan na, "Follow me and I will make you become fishers of men." Hindi po nag-a-ask yung ating Panginoon, no? It was a command kung saan sila Peter at si Andrew bumaba na lang po sa shore o sa tabing dagat at sumunod sa ating Panginoon Jesus. No? So dito po sa discipleship, may 3 pong bilang isang Kristiyano, dapat po tayo maging isang disciple din po na alamin din natin at sundin yung mga turo ng ating Panginoon Jesus. So dito po bilang isang Kristiyano, dapat po nandito yung prayer natin lagi, yung Bible study at witnessing. Dito po, kung wala po tayong prayer at Bible study, hindi po natin magagawa yung witnessing, no? Kung saan atin pong i-share yung mga gospel at yung mga words sa Biblia po, mga kapatid. So kung wala tayong deep relationship na ating Panginoon through prayer and Bible study,
hindi po nating magagawa yung witnessing. Ayun po. So, sabi nga dito sa prayer, sa Great Controversy, page 530, sabi, no man is safe for a day or an hour without prayer. Especially should we entreat the Lord for wisdom to understand His word. So, sa panahon natin ngayon mga kapatid, kung tayo ay kulang sa pag-pray, sa our personal prayer sa ating Panginoon. So, ang ating pong spiritual growth or spiritual life ay mahina din mga kapatid. Sabi pa nga sa 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, yun po, lagi po tayong mag-rejoice sa ating Panginoon. It means we always praise the Lord, ating Diyos. At yun nga, we should continue praying and praying. And we ask repentance sa ating Panginoon. Dahil tayo bilang isang Kristiyano, madali lang tayo or as a human na nature in sin, madali lang tayo matisod sa kaaway. Kaya kailangan natin mag-pray lagi, araw-araw. At yun nga, kahit may mga circumstances tayo sa buhay, gawin natin na magpasalamat pa rin, dahil doon po nasusubok yung ating faith sa mga temptation na yun or pagsubok sa buhay. Ganun din po sa Bible study. Sabi dito sa John 5 verse 39, you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scripture that testify about me. So, yung Biblia po is very important talaga sa buhay ng isang Kristiyano dahil sa Biblia po yung magiging foundation natin, kung saan natin kukunin yung ating principle at belief sa ating pananampalataya, Nandyan lamang po sa Biblia. At ang Biblia po na ito ay buhay po. It means na ang Biblia ay nakapag-change ng buhay na isang tao. It will give, yan nga sabi, eternal life. Ang Biblia po ng ating Diyos ay kahit na bumalik siya, it's still there. Hindi ito nag-iiba, So, dito po, kung makikita nyo, ito po ay isang story sa Bible about Jesus at isang woman Samaritan. Ito po ay nangyari sa Jacob's Well, kung saan lumapit si Kristo sa isang Samaritan woman at humingi siya ng tubig doon sa balon. Ngunit napansin ng isang babaeng Samaritano na wala siyang lalagyan, Then, sabi ng ating Panginoon Hesus na dito nga na sabi niya na sa John 1 verse 14, but whosoever drinketh of the water that I shall give you, him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him, a well of water springing up into everlasting life. So, sa kanila pong conversation dyan, may nabanggit doon na
ipinakita ng ating Panginoon Jesus na siya yung water of salvation or the fountain of life, na kung saan if we are thirsty in the words of God, in His gospel, no, magbibigay ito sa atin ng everlasting life. Yun po yung point out sa verse na iyan. Sabi dito, sa Acts 1 verse 8, kapag po natin na-receive na si Kristo sa ating buhay, tayo po ay babaguhin, no? At ang magbabago po sa atin ay yung banal na Espiritu sa ating mga sarili. So here, may papakita ng banal na Espiritu that He is working with inside us, no, na magbago tayo nung natanggap natin si Kristo sa ating buhay. Sabi dito, but you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So yun nga po, kung tayo po ba ay magta-travel ng napakalayong lugar, gamit lamang ang ating sasakyan, kung di po hindi po tayo makakarating sa destination natin kung wala tayong extra na gasolina, di po ba? So, dito mga kapatid, isang halimbawa iyon na kung saan the Holy Spirit will guide us through our journey papuntang heaven. And ganun din sa mga estudyante, di po ba kailangan natin ng mag-review muna bago tayo mag-take ng exam para makakuha ng high score? At ngayong April 1 hanggang 5, mga kapatid, di ba may programa tayo na family retreat? At ganun din yung sport fest, kasabay din doon. Ano po yung mga kailangan natin doon? Di ba kailangan natin ng tent, ng mga damit, extra clothes, mga personal hygiene, at kung ano-ano pang kailangan, no? During that time. So, the point here is kung saan the preparation na kailangan natin para maging successful or maging maayos yung life natin doon sa family retreat, no? Ganun din po sa ating buhay bilang isang Kristiyano, no? Sa ating spiritual na buhay, kailangan po natin ng Holy Spirit to strengthen us, no? To give us power para po lalo po tayong lumago sa ating pananampalataya. So, dito mga kapatid, there are some dangers din po, no? Na nabanggit dito. 3 dangers sa ating spiritual na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Una po is form without power. Ano po ito? Sabi po sa 2 Timothy 3 verse 1 to 5, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boasting, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. So having a form of godliness but denying its power have nothing to do with such people. So, sa form without power, mga kapatid,
Sulat po ito ni Apostle Paul, no? Na kung saan dinideny ng isang Kristiyano, sabi nga, denying its power, yung power kung saan the Holy Spirit, no? Sa kanilang buhay. Ito po yung mga Kristiyano, sabi doon na pumupunta sa church, laging sumasali sa mga outreach, but then, hindi sila nakikitaan na lumalago sa kanilang spiritual life. No? So yun po yung ating babantayin mga kapatid. It warns us na dapat tayo ay may power din, no, with the Holy Spirit. No? So, ganun din po kay Mrs. Ellen White, sabi niya, ay sa Psalms 51 verse 10 to 13 po muna. Ito po yung sulat ni David, no? Sa time na kung saan, sa story niya po kasi, siya ay naka-murder doon. No? At pinagsisihan niya yung ginawa niya dahil talagang maling-mali yun. No? In Ten Commandments, sabi doon na sa Sixth Commandment na thou shalt not kill, di po ba? So that time, King David repented, no? Nag-ask siya ng forgiveness sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Sabi niya, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgressors your ways so that sinners will turn back to you. So, dito po sa experience ni King David, kanya pong iniwan kanya pong sinorender ito sa ating Diyos, yung kanyang kasalanan na ginawa, no? Dahil para po sa kanya, ito ay mabigat na burden sa kanyang puso. Dahil kung meron po siyang burden sa kanyang puso, hindi po niya kayang hindi niya kaya magturo sa mga tao na ganun din yung sitwasyon nila, no? Kaya mga kapatid, kahit ako nga sa sarili ko, dati, nahihirapan ako na ma-enlighten din yung iba. Dahil sa aking sarili, may mga darling sins ako darling sins na di ko kayang maiwan-iwan, no? It means na ito yung mga worldly things na kung saan it will hinder us sa ating spiritual life. Kaya ngayon, naisip ko nga at na-realize na hindi naman pala yun nakakatulong sa spiritual growth ko. Kaya, yun, dinilit ko na lang yung mga apps that will addicted me, no, na naging addict. Yung paglalaro ng online games, mga ganun po. So, ayan po. Ganun din po sa sitwasyon ni David. Kaya, iniwan niya iyon at nagkaroon siya ng joy of your salvation, no? Joy na galing sa ating Panginoon Hesus. Ano pa po yung isang danger? Ang pangalawa po is truth without spirit. Ito po yung katotohanan na meron ka pero wala kang spirit sa iyong puso, no? Malimpin. Sabi nga dito sa John 4 verse 24, God is spirit and His worshippers
must worship in spirit and in truth. So ito po yung mga Kristiyano kung saan they are legalista. Alam niyo po ba yon, mga legalista? Sila po yung considerate at laging nag-o-obey sa law. But then in their hearts, wala po yung Holy Spirit sa kanila, no? Halimbawa po, si Liam, ayun po, si Liam, si Liam po ay nakita si Jaira na nagugutom. At sabi ni Liam, bawal bumili ng pagkain during Sabbath. So, doon po nagpapakita na kung saan dito po sa verse na to na kung saan na ipapakita na hindi po natin hayaan na yung kapatiran natin na maghirap sa kanyang physical needs, no? Dapat nandun din yung loving and caring natin sa kanila, no? Hindi lang tayo puro katotohanan na dapat magsimba lagi sa Sabado, hindi lamang na bawal bumili or mag-work, no? Ganon. But then, nandun din yung puso natin na tumulong during Sabbath, no? Yun yung gusto ng ating Panginoon na makita sa isang Kristiyano. Na may Holy Spirit sa kanila at may katotohanan din, no? Hindi nawawala sa isa dyan. Hindi nawawala yung truth, hindi rin nawawala yung Spirit sa kanila. So dito po, napapansin nyo, ito po yung parable of 10 virgins. Dito po, may 5 wise virgin at may 5 din na foolish virgins. Sinabi po ni Panginoon Jesus sa kanila na kailangan po nila ma-meet up yung bride, no? That time. Then, may sarili po silang tigi-isang lamp na hawak-hawak nila. At doon po, it has an oil para po masustain yung lamp. But then, yung 5 wise virgins, they have extra na oil para po masustain yon hanggang tumagal, no? Yung ilaw na hawak-hawak nila. Then, yung itong full virgins, 5 full virgins na kung saan hindi sila prepared, no? Sakto lang yung oil ng laman doon sa lamp nila. So, yung bride ay matagal dumating hanggang midnight na, hindi pa siya dumadating. Kaya yung 5 full virgins, yung lamp nila ay naubos yung sinag ng kanilang mga lampara, no? At trinay nila that time na bumalik sa kanilang mga bahay siguro, no? Na kumuha ng oil. But then, dumating na yung bridegroom at ni-welcome yung 5 wise virgin. At nasarado na yung gate. So, dyan po, naipapakita po dito yung preparedness ng isang Kristiyano na kung saan lagi tayong handa spiritually po, no? Both of them, sa 10 virgins, they have the truth. But then, only 5 wise virgins, they have the Holy Spirit. Dahil po sabi ni Ellen White doon na yung oil po is symbolic na kung saan it means ito po ay the Holy Spirit, no? Or the Spirit of truth. Sabi po sa Matthew 12 verse 7, "If you had known
what these words mean, I desire mercy, not sacrifice, you would not have condemned the innocent. So okay lang po bilang isang Kristiyano na tumulong tayo with spirit and truth. So ano po yung pangatlong danger? Sabi dito, lukewarm Christians. Ito po yung mga Kristiyano na kung saan hindi po sila mainit sa pananampalataya nila, hindi rin po maginaw, no? Nandun po sila between those sa warm and cold, no? Sa gitna po sila. Sabi dito sa Revelation 3 verse 15, 17, sabi ng Panginoong Hesus na, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Ito po yung do not need a thing. So ito po yung mga Kristiyano na kung saan yun nga po sa SDA na word, it means sitting down always, mga ganon. They are not passionate sa kanilang pananampalataya, no? At hindi sila nag-work like sa panahon natin ngayon, in the last days, na kung saan may mga Kristiyano na they are not prepared na pagbalik ng ating Panginoon. Katulad din po ng mga lukewarm Christians, okay lang sa kanila kung anong mangyari dahil alam na nila, di na nila kailangan ng mga bagay-bagay. Dahil sa kanila, alam na nila. No? Sabi pa nga dito sa Revelation 3 verse 20, Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. So it means po dito that I will come in and eat with that person and they with me. It means that they have a communion po sa ating Panginoon Jesus through prayer and reading Bible. So ulitin po natin, there is 3 essential components sa buhay ng isang disipulo. So, ganun din po tayo as a Christian, maging halimbawa din po tayo at maging disipulo din po ng ating Panginoon Hesus. At kailangan po natin ng mataimtim na prayer at pag-aaral ng Biblia at yun nga magagawa natin yung tinatawag na witnessing, no, sa iba. Ganun din po sa dangers, ito po yung mga yon. Form without power, truth without spirit, lukewarm Christians. So to prevent those 3 dangers, mga kapatid, kailangan natin ito bilang isang Kristiyano. So una po, the source of life and power. Ito po yung makikita sa John 15 verse 5, no? Sabi ni Kristo, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, wala po tayong magagawa sa mundong ito kung wala po si Kristo, no? It means na sa Kanya po yung daan na tayo ay makakamit ng isang eternal life, no, sa langit. So,
Si Jesus lang po ang ating source of power sa ating buhay, spiritual life. So, Ellen White also warned us here in the great controversy. Sabi po, Satan will knows that all whom he can lead to neglect prayer and searching of the scripture will be overcome by his attacks. Therefore, he invents every possible device to engross the mind. So, mga kapatid, marami pong paraan ang ating kaaway na kung saan ayaw niya na ang mga Kristiyano mas lalong lumapit sa ating Panginoon. Gusto niya na mapalayo tayo sa Kanya. Kaya every possible thing na makapaghiwalay na sa relasyon natin sa ating Panginoon Jesus, sa ating Diyos, He will do everything, no? Yun nga dito sabi ni Ellen White na device to engross the mind. So sa panahon natin mga kapatid, di ba? It's more on technologies na ngayon, no? At yung sa paraan na yon, it will hinder us, no, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Lalo na ngayon, yung mga bata natin ngayon, lalo na si Mikay. More on, laro sa Roblox. Yun yung uso sa mga bata eh. Di po ba? Relate po ba kayo? Yun, no? At marami pang iba, no, ng mga devices na ginagamit ni Satan upang malinlang ang isang Kristiyano. Kaya, sabi ni Solomon, King Solomon, na dapat alagaan natin yung mga anak natin even though wala pa ako anak. No, alagaan natin yung mga bata ngayon, no, sa iglesia na kung saan wag natin sila ma-engross doon sa mga devices na iyon. At gawin natin yung paraan na kung saan mapalapit sila sa ating Panginoon Jesus. Sabi pa nga sa 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So, sabi niya, be alert tayo mga kapatid, sabi ni Peter. Dahil ang kaaway talaga ay humahanap na mga Kristiyano na kung saan kanyang i-devour, no? Mahanap siya ng paraan para mapalayo tayo sa ating Panginoon Jesus. So, second prevention po is hearing God's Word. Alam naman po natin na ang Biblia is the God's Word, no? The Bible is God's voice speaking to us, just as surely as though we could hear it with our ears. So ito po yung paraan na ating Diyos na kung saan makakausap niya tayo, no? Through the Bible, no? Dahil nandun lahat ng mga patotoo na galing sa ating Diyos. At doon natin lubusan makikilala ang ating Diyos, mga kapatid. Kaya kailangan po natin ng kailangan natin ng Bible, no, sa ating buhay Kristiyano. At sabi dito sa Christ Subject Lesson, only he who received the Scripture as the voice of God speaking to himself is a true learner. He trembles at the word, for to him it is a living reality. So pangatlo po na prevention is making peace with God. Ano po yung making peace sa ating Panginoon? Sabi po sa Isaiah 27 verse 5, or else let them come to me for refuge. Let them make peace with me. Yes, let them make peace with me. Ito po yung
yung mga doubts natin bilang isang Kristiyano, mananampalataya, at yung mga anxieties natin, we should entrust this all sa ating Panginoon Jesus, mga kapatid. We should surrender and give up all sa ating Panginoon because it was the God's will. No? Kaya tinatawag ito na making peace with God. Dahil gusto ng ating Diyos na maging independent, ay maging dependent pala tayo sa ating Diyos. No? Yun po. And sa last prevention po, kailangan po natin is our greatest need. Ano po yung pinaka-need po natin bilang Kristiyano? Ito po, a revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. So yun, bilang Kristiyano po nang natanggap natin si Kristo sa ating buhay, nandun na po yung justification, no? Na tayo'y nananampalataya sa ating Panginoon Jesus. But then, there's more on that na gusto ng Diyos na yung faith na yun ay lumago at magbunga sa bilang Kristiyano, no? Maipapakita natin yung mga good works, which is the sanctification. Ayan po mga kapatid. The hope you have in God will not disappoint. Sabi sa Romans 5:5. Day by day, your heart will change. You will be infused with spiritual power. The love of Christ will thrill your soul and compel you to live for Him. You will rejoice over sins forgiven, victorious gained, and love of the truth. So, kung atin pong ibibigay yung ating pag-asa sa ating Panginoong Jesus, no? Hindi po tayo madi-disappoint. Dahil kung sa tao po natin iaasa, no? Talagang madi-disappoint tayo. No? Kaya sa Panginoon Jesus, hindi po tayo madi-disappoint, mga kapatid. Kaya we should surrender our life to our Jesus Christ. No, day by day, your heart will change, sabi dyan. And it will infuse spiritual power. So if we have our daily prayers, Bible study, no, it will grow you as a Christian. At yun nga, di na tayo mahirapan na maging witness ng ating Panginoon Jesus. We can share the love of Christ sa ibang tao. Hindi na tayo na-ashamed, no? Or, yan po yung meaning dito. So, yun lamang po ating i-review ulit. 3 essential component in life of a disciple is prayer, Bible study, and witnessing. At yung mga dangers naman po na kailangan nating iwasan is the form without power, truth without spirit, and lukewarm Christians. At yung preventions po is the source of life, power, hearing God's word, making peace with God, and our greatest need. So, the joy of salvation will be restored to you. The power of the Holy Spirit will come upon you, and you will be His witness. You will put your discipleship into action. So, nawa ang mensahe na ito, mga kapatid, hindi lamang po narinig natin, bagkus atin po ito may sa buhay, sa pang-araw-araw nating buhay bilang isang Kristiyano at manan. Thank you po, Brother Jomar, for the very inspiring message.
Tayo po mga kapatid ay magkakaroon ng short reflection. Kasi meron pong question dyan na pinrepare itong ating week of prayer. So meron lang pong 2 or 3 tanong. So tayo po ay mahahati sa 2 group. Siguro yung nanditong group ay si Brother Melfred na, yung magli-lead. And then the other group will be led by me, mga kapatid. Dito na po siguro. Kuya Filomeno, pwede po kayo dito lumipat para meron kaming tao dito. Bro, dito tayo sa Ayan. Pwede po i-flash sa screen yung tanong. Nakuha mo na? So mga kapatid, time first lang, Brother Melfred. Siguro bigyan natin to ng time para ma-manage natin na maayos. 15 minutes mga kapatid for our reflection. So that starts now. It's 8:12. So in about 22 siguro or 27. 8:27 tayo ay magra-wrap up na. Ano po? Yun lamang po.
Tayo po lahat ay tumayo at atin pong awitin ang ating closing song, I Need Thee Every Hour, hymn number 313. I need thee every hour, ready, sing. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lest their bar when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Enjoy your pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Teach me thy will and thy rich promises in me fulfill. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Tayo po ay yumuko sa ating closing prayer. Heavenly Father, we come to you today confessing our need for your presence and your power. Forgive us, O God, for the times we have tried to witness without first abiding in you. Teach us, Lord, to seek you daily in prayer and in your word, so that our hearts may overflow with the joy of salvation. Fill us with your Holy Spirit, that our words and actions may lead others to Jesus. Keep us faithful, not in form only, but in the living power of a true relationship with you. And may our lives be a clear testimony that you are real, that you save us, and that you are coming soon. In Jesus' name, amen.